Matapos madawit ang kanyang pangalan sa investigasyon sa pork barrel scam, nagpahiwatig na raw ang aktor na si Matt Ranillo III na gusto niyang lumantad at magsalita tungkol sa kanyang nalalaman ayon sa Department of Justice. Base sa testimonya ni Ruby Tuason, nagsilbi raw ahente ni Janet Lim Napoles si Ranillo para sa transaksyon ito kay Senador Jinggoy Estrada noong 2004. Giit naman ni Senador Estrada, wala siyang alam sa anumang transaksyon ni Ranillo. Bukod kay Ranillo, ilang akusado raw sa Malampaya Fund scam ang nagpahiwatig na gusto na nilang lumantad para isiwalat ang kanilang nalalaman. May report si Lia Manialac del Castillo. Sabi pa sa akin ni Mr. Paul, sayang. Then after that, I heard that it was Matt Ranillo did it. Bahagi ito ng testimonya ni Ruby Tuason sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon kung saan binanggit niya ang pangalan ng aktor na si Matt Ranillo sa mga sangkot di umano sa pork barrel scam. Anya, si Ranillo ang namahalang ahente sa transaksyon di umano ni na Senador Jinggoy Estrada at Janet Lim Napoles noong September 2004. Sa transaksyong iyon, 37.5 million pesos di umanong pork barrel ng senador ang pinadaan sa bogus na NGO na iniuugnay kay Napoles. Bagay na kinumpirma naman ng whistleblower na si Ben Harluy na siyang naghatid daw ng pera kaugnay ng transaksyon. Kabilang ang aktor sa mga ipinasabina para sa susunod na pagdinig sa Senado. Kahapon, inihayag ng pamilya ni Ranillo na ayaw nila maging bahagi ng anilay publicity circus ng mga senador. Pero kanina, isiniwalat ng Department of Justice na may balak na raw lumantad ang aktor para magsalita. We would welcome that. Let's see kung ano yung magiging value ng kanyang testimony if and when he cooperates. Ang first step is pakikinggan muna namin kung ano ang alam niya at yung isi-share niya, and then we'll see kung ano ang magiging value niya. Remember, si Matt Ranillo naman is not yet a respondent or is not a respondent in any case. So pwedeng ordinary witness lang siya na pwedeng makatulong sa kaso. Matatanda ang kinasuhan noon ni Napoles si Ranillo dahil sa hindi niya pagbayad umano ng isang sasakyan. Kabilang sa ebidensyang ipinresenta ni Ranillo ang ilang voucher ng umano'y mga komisyon na natanggap niya sa transaksyon ng Priority Development Assistance Fund o PDAF ni na Senador Jinggoy Estrada at dating Senadora Loy Ejercito. Ang mga voucher daw ang magpapatunay na nabayaran niya ang sasakyan sa pamamagitan ng kanyang mga komisyon. Dati nang sinabi ng kampo ni Napoles na peke ang mga voucher. Hindi na nagpaunlak ng on-cam interview si Senador Jinggoy Estrada, pero giit niya, ridiculous ang voucher na inilabas ni Ranillo sa korte dahil batay daw sa petsa ng mga ito ay halos kakaupo lang niya sa Senado. Kaya tanong niya, sa ganitong sitwasyon, paano raw niya makokontrol ang kanyang PDAF? Si Senador Juan Ponce Enrile naman wala pa rin daw ipapalabas na pahayag ukol sa buong testimonya ni Tuason sa Senado ayon sa kanyang media relations officer. Pero bukod kay Ranillo at sa ilan pang akusado sa pork barrel scam, kinumpirma rin ni Justice Secretary Laila De Lima na nagpapahiwatig din ang ilang akusado sa anomalya sa Malampaya Fund. There are several na mga nag-aano ng feelers, but yung hindi ko ma-validate kung gaano katotoo yung mga feelers nung iba. Respondents na yung pinag-usapan, ma'am? Or yung others hindi naman respondents? Some of the respondents in the 3 cases already with the Ombudsman. Ang Malampaya Fund scam din ang tinalakay sa ikalawang clarificatory meeting sa Ombudsman kanina kung saan muling inimbita sina Tuason, Luy at ilan pang whistleblower. Today was quite thorough considering that there were other witnesses who were also present, so they were able to double check and confirm and reconfirm narrations of facts. So there were matters that have been expounded in a clearer manner. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ng Ombudsman kung gagawing state witness si Tuason. Pero giit ni De Lima, nararapat daw ito lalo't essential ang testimonya ni Tuason na siyang direct evidence daw sa kaso. Pero hindi gaya ni Tuason, malabo raw maging state witness si Napoles ayon kay Pangulong Aquino. Lalo't siya umano ang sentro sa issue ng maling paggamit ng kaban ng bayan. Yung joke na natanggap ko, di ba? Yung sa maalala mo kaya, Apoy. At wala na sa maalala. So far, ganun pa rin yata ngayon. You know? Wala pa ako narinig na gusto niyang ibahagi na impormasyon
So, paano natin masasabing dapat maging witness siya? Wala sa binabahaging impormasyon. At kung meron may ibabahagi, siyempre nasa DOJ para i-analisa kung nakakatulong ba sa kaso to dahil nga kailangan ma-meet yung criteria na not most guilty. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.